Sandali, pag-isipan mo. Ilang beses mo ba nitong nakaraang linggo na automatikong sinagot ng, ay, okay lang, or normal lang ang tanong na, kumusta? 10 beses? 20 beses? Ngayon, ito ang tunay na tanong. Ilang beses doon ang talagang totoo? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang tila inosenteng ugali na ito, ang social ritual na ito, ay unti-unting sumisira sa iyong kamalayan at panloob na lakas? Paano kung may sagot na hindi lang papalit sa walang kabuluhang okay lang, kundi gagawing pagkakataon para sa paglago at pagpapakita ng iyong matatag na kalooban? Ang simpleng tanong na iyon. Sa video na ito, hindi lang tayo matututo ng bagong sagot. Bubuklatin natin ang kaisipan ng mga sinaunang Stoic, mga emperador at pilosopo, upang buuin ang pinakamahusay na sagot para sa tanong na, kumusta ka? Isang sagot na babaguhin hindi lang ang pananaw ng ibang tao sa iyo, kundi pati na rin ang sarili mong pananaw sa buhay. Samahan mo ako at malalaman mo kung paano nagiging pang-araw-araw na pagsasanay ng iyong espiritu ang isang simpleng pakikipag-usap. Bago tayo dumiretso sa mga salita, balikan muna natin saglit ang sinaunang Greece at Rome. Dito nagsimula ang Stoicism. Hindi ito lumang pilosopiya para sa mga pilosopong may mahabang balbas na nakasuot ng toga. Isipin mo ito, isa itong operating system para sa isip ng tao. Isang sistema na nilikha para gumana sa pinakamatinding sitwasyon, sa gitna ng labanan, sa politika, o habang nasa pagpapatapon. Ang mga personalidad tulad ni Emperador Marcus Aurelius na namuno sa malawak na imperyo na sinalanta ng giyera at salot, o si Seneca, ang tagapayo ng kilalang-kilalang Emperador Nero, o si Epictetus, na dating alipin bago naging maimpluwensyang guro. Lahat sila ay gumamit ng Stoicism bilang isang praktikal na kasangkapan. Ang layunin nila ay hindi lang pag-usapan ang kabutihan, kundi isabuhay ito araw-araw. Naghanap sila ng paraan para manatiling kalmado at malinaw ang isip kahit gumuho ang mundo sa paligid nila. At ang pangunahing ideya na ipinamana nila sa atin ay ang simple ngunit napakalakas na pagkakaiba. Ano ang kontrolado natin at ano ang hindi? Sa pundasyong ito natin itatayo ang ating perpektong sagot. Kaya naman, simulan natin sa pag-analisa mismo ng problema. Ano ba ang matinding isyu sa likod ng simpleng linyang, ayos lang ako? Isipin mo ang tipikal na umaga mo. Hindi tumunog ang alarm clock, natapunan mo ng kape ang damit mo, na traffic ka ng matindi, at sa isip mo ay umiikot na ang listahan ng sandamakmak na gawaing kailangan mong tapusin, kasabay ng mga pinag-aalala mo. Sa loob mo, nagbubulungan ng isang buong bagyo ng emosyon, inis, pagkabalisa, at pagmamadali. Pagdating mo sa opisina, sasalubungin ka agad ng isang kasamahan at nakangiting magtatanong, "Hi, kumusta?" At ano ang automatikong lalabas sa bibig mo? "Hello, ayos lang ako. Ikaw?" Sa sandaling iyon, nagaganap ang isang maliit ngunit malalim na pagtataksil sa sarili. Hindi mo lang tinatago ang tunay mong nararamdaman, kundi pinawawalang halaga mo pa ito. Sinasabi mo sa sarili mo at sa mundo na ang panloob mong kaguluhan ay hindi mahalaga, na ito ay normal lang. Sa paulit-ulit na pagsasabi nito araw-araw, sinasanay natin ang ating utak na baliwalain ang sarili nating mga senyales. Lumilikha tayo ng malaking puwang sa pagitan ng ating nararamdaman at ng ating sinasabi. Ang ugaling ito ay hindi lamang pagiging magalang. Ito ay isang uri ng panlilinlang sa sarili na humahad lang sa atin na maging tapat sa sarili at mamuhay ng may kamalayan, kasama ang lahat ng hirap at hamon nito. Ang isang stoic naman ay nagsisikap na maging ganap na tapat sa realidad, at ang unang hakbang para makamit ito ay ang tumigil sa pagsisinungaling
tungkol sa iyong panloob na kalagayan. Ngayon, tingnan natin mismo ang tanong. Ang kumusta o kamusta ka sa 79% ng pagkakataon ay hindi isang tunay na katanungan. Ito ay isang social password, isang ritual na pagbati na hindi naman humihingi ng malalim at tapat na sagot. Ang taong nagtanong niyan ay malamang na nagmamadali rin at hindi handang makinig sa iyong detalyadong ulat tungkol sa estado ng iyong buhay. Ang inaasahan niyang marinig ay ang code word na ayos lang o okay naman para makapagpatuloy na siya sa lakad niya ng walang istorbo. Sa pag-unawa nito, nalalagay tayo sa isang bitag. Kung sasagot tayo ng tapat at detalyado, lalabagin natin ang di nakasulat na patakaran ng laro at mailalagay natin ang kausap sa alanganin. Kung sasagot naman tayo ng pangkaraniwan, para na nating ipinagkanulo ang ating sarili tulad ng napag-alaman natin. Mukhang wala tayong matatakasan. Ngunit ang isang stoic ay hindi nakikita ito bilang isang dead end, kundi isang pagkakataon. Nauunawaan niya na ang layunin ng sagot ay hindi para bigyan ng impormasyon ang kausap na, sa totoo lang, ay hindi naman nakikinig. Ang layunin ng isang stoic na sagot ay iba. Ito ay upang sa mismong sandaling ikaw ay tinanong, paalalahanan ang sarili mo tungkol sa iyong mga pangunahing prinsipyo. Gawing isang mental na ehersisyo, isang gawain ng kamalayan, ang isang walang kabuluhang pakikipagpalitan sa lipunan. Ang iyong sagot ay hindi para sa tenga ng ibang tao, kundi para sa sarili mong kamalayan. Ito ay isang agaran na self-check, isang pag-calibrate ng iyong panloob na kompas. Para maintindihan natin ang diwa ng tugon ng Stoic, kailangan muna nating maunawaan ang pinakapuso ng Stoicismo. Kalimutan muna natin pansamantala ang imahe ng parang manhid at walang pakiramdam na tao na kadalasang iniuugnay sa salitang Stoic. Ang tunay na Stoicismo ay hindi tungkol sa pagpigil o pagsupil sa emosyon, kundi sa tamang pag-unawa sa mga ito. At ang susi rito ay ang tinatawag na dichotomy of control. Isipin mo na lang na lahat ng bagay at pangyayari sa mundo ay pwedeng hatiin sa dalawang kahon. Sa unang kahon, ilalagay natin ang lahat ng bagay na lubusan nating kontrolado. Ito ay ang ating mga isip, ang ating pagpapasya, ang ating mga desisyon at ang ating mga kilos. Iyon lang. Sa totoo lang, napakaikli ng listahan. Ngunit sa pangalawang kahon, ang mas malaki, doon natin ilalagay ang lahat ng iba pa. Ang panahon, ang sitwasyong ekonomiko, ang trapik sa kalsada, ang mga sinasabi at ginagawa ng ibang tao, ang ating kalusugan, ang ating reputasyon, ang ating nakaraan, at ang ating kinabukasan. Sabi ng Stoic, ang iyong kaligayahan at kapayapaan ng loob ay nakasalalay sa kung aling kahon mo itinutuon ang iyong pansin. Kung nag-aalala ka tungkol sa mga bagay na nasa pangalawang kahon, tiyak na magdurusa ka dahil pilit mong kinokontrol ang mga bagay na hindi mo naman talaga kayang kontrolin. Pero kung itutuon mo ang buong lakas mo sa mga bagay na nasa unang kahon, makakamit mo ang hindi matitinag na panloob na lakas dahil walang sino man o anumang bagay ang makapipilit sa iyo na mag-isip o kumilos sa isang tiyak na paraan kung wala ang iyong pahintulot. Ngayon, i-apply natin ang makapangyarihang konseptong ito ng dichotomy of control sa ating usapin. Kapag may nagtanong sa iyo ng, "Kumusta ka?" Ang totoo, inaalam nila ang mga pangyayari sa iyong buhay. Ibig sabihin, ang laman ng pangalawa at hindi mo makontrol na kahon. Halimbawa, traffic, ugali ng boss mo, kalusugan ng mga mahal sa buhay, o ang paghina at paglago ng iyong pera. Ang karaniwang sagot, maging mahusay o masama, ay nakatuon ng husto sa mga panlabas
na sirkumstansyang ito. Kapag maganda ang takbo ng trabaho, ang sagot natin, ayos na ayos. Kapag tayo naman ay nagkasakit, sasabihin nating hindi masyado. Sa ganitong paraan, ikinakabit natin ang ating panloob na kalagayan sa mga bagay na hindi natin pag-aari. Nagiging parang weather vane tayo na umiikot sa bawat ihip ng hangin mula sa mga panlabas na pangyayari. Ang stoic naman, kabaligtaran ang ginagawa. Ang kaniyang kalagayan ay hindi base sa nangyayari sa kanya, kundi base sa kung paano siya nagre-react dito. Ang kaniyang kalagayan ay ang laman ng unang kahon. Maayos ba ang kanyang pag-iisip? Nakakagawa ba siya ng matalinong desisyon? Gumagawa ba siya ng may kabutihan? Kaya, ang sagot ng isang stoic sa tanong na kumusta ka ay dapat maglipat ng focus mula sa panlabas at hindi makontrol patungo sa panloob at makokontrol. Kailangan nitong ipakita hindi ang kalagayan ng mundo sa paligid, kundi ang kalagayan ng iyong espiritu, ng iyong kalooban. Ito ay isang fundamental na pagbabago sa pananaw na talagang nagpapabago sa lahat. Ano ba talaga ang unang bahagi ng isang perpektong stoic response? Ito ay ang simpleng pagtanggap sa realidad, sa kung ano talaga ito, at pag-alis ng anumang emosyonal na paghuhusga. Sabi ng mga stoic, ang mga pangyayari sa esensya ay wala talagang label na mabuti or masama. Wala lang silang iba kundi mga pangyayari. Tayong mga tao ang naglalagay ng label at pagpapahalaga sa mga ito. Kunin nating halimbawa ang ulan. Hindi ito masamang panahon, kundi tubig lang ito na bumabagsak mula sa kalangitan. Nagiging masama ito dahil sa paghusga natin, lalo na kung gusto sana nating magpiknik. Ang traffic naman, hindi iyan bangungot or nightmare. Ito ay koleksyon lamang ng maraming sasakyang nakatigil sa isang lugar. Ginagawa itong bangungot ng ating pagkainip at iritasyon. Kaya naman, kapag sinusuri ng isang stoic ang kanyang araw, hindi niya sasabihing, ang pangit ng araw ko dahil sinigawan ako ng boss ko. Sa halip, ang sasabihin niya ay, may mga pangyayari ngayon na wala sa kontrol ko. Halimbawa, ang mga salita o aksyon ng ibang tao. Ang paglapit na ito ay nag-aalis ng drama sa sitwasyon at nagpapahintulot sa ating tingnan ang lahat ng kalmado at objektibo. Hindi ito nangangahulugang dapat nating baliwalain ang mga problema. Sa kabaliktaran, ito ay nangangahulugang harapin natin ang mga ito ng diretsyo, nang hindi nilalagyan ng label na mabuti o masama. Ito ang unang hakbang para makontrol mo ang sitwasyon, ang tumigil sa pakikipaglaban sa realidad at kilalanin na lang ito. Ito ang matibay na pundasyon para makapagbigay tayo ng isang kalmado at matalinong tugon. Tingnan natin ito sa isang praktikal na halimbawa. Isipin mong napakabigat talaga ng araw mo. Pumalya ka sa isang napaka-importanting presentasyon. Iyan ay isang katotohanan, isang panlabas na pangyayari. Ang isang normal na tao, kapag tinanong ng kumusta ka, ay malamang na sumagot ng, naku, ang pangit ng araw ko. Nagkamali ako ng todo. Parang guguho na ang mundo ko. Sa ganoong pahayag, pinagsasama ang katotohanan, ang negatibong paghuhusga sa sarili, at ang labis na pag-aalala sa kinabukasan. Ang pamamaraang stoic naman ay nagsisimula sa paghihiwalay ng katotohanan mula sa paghuhusga. Ang katotohanan, hindi naging matagumpay ang presentasyon. Ang paghuhusga, nagkamali ako, o ang pangit ng lahat. Ang isang stoic ay nakatuon sa katotohanan. Pero, paano mo ito sasabihin sa usapan ng hindi ka mukhang robot? Imbes na sabihin, ang pangit ng araw ko, maaari mong sabihin, nakaharap ako ng ilang hamon ngayon. O, ang araw na ito ay nagbigay ng mga hindi inaasahang resulta na pinag-iisipan ko.
Pansinin, wala ni reklamo ni kawalan ng pag-asa sa mga pahayag na iyon. Mayroon lamang pagkilala sa katotohanan. Nagkaroon ng mga pagsubok. Ngunit mararamdaman din dito ang dignidad at ang kawalan ng takot o pagpapanik. Hindi mo tinatanggihan ang problema, ngunit hindi mo rin hinahayaan na diktahan nito ang iyong panloob na kalagayan. Kinikilala mo na binigyan ka ng mundo ng isang gawain at tinitingnan mo ito bilang isang gawain, hindi isang malaking trahedya. Binabago nito ang iyong panloob na reaksyon. Humihinto ka sa pagiging biktima ng sitwasyon at nagiging isang tagamasid, isang mananaliksik ng sarili mong buhay. Matapos nating tanggapin ang mga bagay-bagay nang hindi tayo nagbibigay ng hatol, darating na ang pangalawa at pinakamahalagang bahagi ng pagtugon ng isang stoic. Ito ay ang paglipat ng ating atensyon sa kung paano tayo tutugon sa mga bagay na nasa ilalim ng ating kontrol. Kung ang una ay tungkol sa ito ang nangyari, ang pangalawang kahon, ang pangalawa naman ay tungkol sa ito ang gagawin ko tungkol dito, ang unang kahon. Sabi nga ni Marcus Aurelius sa kanyang Tala-arawan, huwag mong piliing masaktan at hindi ka masasaktan. Tanggalin mo ang pakiramdam ng sakit at wala ng pananakit. Hindi ito nangangahulugang magkunwari na walang nangyari. Ang ibig sabihin, may agwat sa pagitan ng pangyayari at ng ating reaksyon. At sa agwat na iyan, matatagpuan ang ating buong kapangyarihan at kalayaan. Kapag humaharap sa pagsubok, tinatanong ng isang stoic ang sarili, anong birtud ang maipapakita ko sa sitwasyong ito? Lakas ng loob, pagtitimpi, katarungan, karunungan. Ang pangunahing layunin niya ay hindi baguhin ang mga panlabas na pangyayari, kundi ang tumugon sa pinakamahusay na posibleng paraan. Kaya't ang kanyang mga gawain ay palaging nasa ayos, basta't tama ang kanyang pagkilos. Kahit pagumuho ang buong mundo sa paligid niya, ang kanyang tagumpay ay hindi sinusukat sa mga panlabas na nakamit, kundi sa kalidad ng kanyang panloob na mga desisyon. Ito ang tinatawag na hindi matitinag na kuta or citadel ng espiritu na isinulat ng mga Stoic. Balik tayo sa ating halimbawa ng palpak na presentasyon. Na-formulate na natin ang unang bahagi ng sagot. May mga hamon akong hinarap ngayon. Ngayon, idadagdag natin ang pangalawang bahagi na nakatuon sa ating reaksyon. Ang kumpletong sagot ay pwedeng ganito. May mga hamon akong hinarap ngayon at ito ay isang magandang pagkakataon para magsanay ng katatagan at suriin ang aking mga pagkakamali. O kaya naman, mas maikli at mas matindi. May mga nangyayaring hindi ko kontrolado, pero lubusan kong kontrolado ang reaksyon ko sa mga ito. At ayos lang ako dyan. Ramdamin ang pagkakaiba. Ang linyang ito ay nagpapakita ng lakas, hindi kahinaan, hindi ka nagrereklamo. Nagpapahayag ka lang ng katotohanan at agad mong ipinapahayag ang iyong aktibong paninindigan. Hindi ka biktima, isa kang estudyante na kumukuha ng aral. Hindi ka nasira, nagpapalakas ka lang. Ang ganitong klase ng sagot, kahit na sinabi mo lang ito para sa sarili mo at hindi para sa iba, ay agad na nagpapabago sa iyong pakiramdam. Nagpapaalala ito sa iyo kung nasaan talaga ang iyong lakas. Imbis na malunod ka sa pagkaawa sa sarili, agad kang magsishift sa mode ng paghahanap ng solusyon at personal growth. Ang bawat pagsubok ay nagiging hindi sumpa, kundi isang art training ground para sa iyong espiritu. At iyan ang esensya ng stoic na pananaw sa buhay. Pero mayroon pang pangatlo, mas malalim na level ng pagtugon ng mga stoiko na siyang tinuturing na pinakatuktok ng pilosopiyang ito. Ito ang konseptong kilala bilang amor fati, pag-ibig sa sarili mong kapalaran. Medyo madrama pakinggan, pero ang ideya ay simple at elegante. Ang mga stoiko
lalo na sina Marcus Aurelius at Epictetus, ay hindi lang nagmumungkahi na tanggapin mo ang nangyayari at hindi lang magtiis sa hirap. Ang mungkahi nila ay lampasan ito. Ibigin mo ang mga pagsubok. Tanggapin mo ang lahat ng nagaganap bilang mahalaga at tama na parang ikaw mismo ang pumili nito. Bakit? Dahil naniniwala sila na ang universo o ang logos ay matalino at nakaayos. Ang lahat ng nangyayari ay bahagi ng isang perpekto at nagkakaisang plano. Kaya't kahit pa ang tingin natin ay kasamaan o kapalpakan, ito pala ay nagsisilbi para sa pangkalahatang kaayusan at harmonya. Kaya naman, ang paglaban sa kapalaran ay parang nakikipagtalo ka sa batas ng pisika. Walang saysay at ubos lakas lang. Mas matalino na tanggapin ang lahat ng nagaganap ng may pasasalamat na parang gasolina ito para ilabas mo ang iyong pinakamahuhusay na katangian. Hindi nagtagumpay ang presentasyon? Napakaganda. Isa itong perpektong pagkakataon para mapaunlad ang iyong pagpapakumbaba at sipag. Nagtaksilang kaibigan? Mahusay! Ito ang pagkakataon na isagawa ang pagpapatawad at ang pagiging sapat sa sarili. Hindi ito masochism, kundi ang pinakamataas na uri ng pagtanggap sa realidad na nagbibigay ng pambihirang kalayaan at kapayapaan sa loob. Paano binabago ng konseptong ito ng amor fati ang iyong kalooban at ang iyong pagtugon sa buhay? Lubos nitong inaalis ang anumang puwang para magreklamo o magdamdam. Kapag taus-puso kang naniniwala na ang lahat ng nangyayari ay para sa ikabubuti, kahit hindi mo pa lubos na naiintindihan kung bakit, hindi ka na magkakaroon ng tinatawag na bad day. Sa halip, mayroon ka lamang mga araw na punong-puno ng iba't ibang aral at pagkakataon para lumago. Tumitigil ka sa paghihiwalay ng mga pangyayari sa mabuti at masama at nagsisimula mo itong makita bilang isang tuloy-tuloy na agos ng buhay na laging nagdadala sa iyo sa tamang direksyon. Kapag nasa ganyang estado ka na, ang tanong na, "Kumusta ka?" ay hindi na nagiging isang palaisipan. Hindi mo na kailangang maghanap ng positibong sasabihin. Talagang nararamdaman mo na ang lahat ay nangyayari ayon sa nararapat. Ang kalagayang ito ay hindi nakabatay sa kung ikaw ba ay na-promote o natanggal sa trabaho. Nakadepende lamang ito sa iyong pagpili, ang tanggapin at mahalin ang iyong kapalaran. Hindi ka na biktima ng kung ano-anong pangyayari, kundi isa ng aktibo at mapagpasalamat na manlalaro sa dakilang dula ng buhay. Ang iyong panloob na kapayapaan ay nagiging matibay dahil hindi na ito umaasa sa marupok na panlabas na suporta. Ito ay nakabatay sa fundamental na pagtitiwala sa sansinukob. Ito ang tunay na panloob na kuta na hindi kailanman matatalo. Ang susing punto na kailangan nating maintindihan ay ito. Ang pagtugon na stoic ay una sa lahat ay isang panloob na dialogo. Hindi ito palabas para sa publiko. Madalas, ang mga nagsisimulang mag-aral ng stoicismo ay nagkakamali. Ginagawa nilang parang mantra ang mga stoic na kasabihan na binibigkas lang nila para magmukhang matalino o kalmado. Sinasabi nila, "Nakafocus ako sa kaya kong kontrolin," pero sa loob, kumukulo sila sa galit. Hindi ito gagana. Ang mga salita ay tip of the iceberg lang. Kailangang maging refleksyon ang mga ito ng tunay na proseso ng iyong pag-iisip. Kaya, bago ka sumagot sa iba, sagutin mo muna ang sarili mo. Kapag tinanong ka ng, "Kumusta ka?" Gamitin mo ito bilang pagkakataon para huminga at mag-pause. Huminga ka ng malalim at mabilisang iskan ang sitwasyon sa pananaw ng stoicismo. Una, ano ba talaga ang nangyayari? Mga katotohanan lang, walang halong opinyon. Pangalawa, ano sa mga ito ang kaya kong kontrolin? Ang aking isip at mga kilos. Pangatlo, paano ako tutugon
sa pinakamahusay na paraan ngayon, magpakita ng virtue or kabutihan. Pagkatapos lamang ng mabilisang panloob na pagsasaayos na ito, magkakaroon ng bigat at kapangyarihan ang iyong panlabas na sagot. Hindi ito magiging isa na namang kabisadong linya, kundi isang tapat na refleksyon ng iyong kalagayan. At mararamdaman niya ng mga tao. Ang mararamdaman nila ay hindi ang mga salita mo, kundi ang panloob na katahimikan at kaayusan na nakatago sa likod nito. Ngayon, dumako na tayo sa mga tiyak na pananalita o phrasing na magagamit natin sa totoong buhay. Mahalagang maunawaan na walang isang one-size-fits-all na sagot o universal phrase. Ang pagpili ay nakadepende sa sitwasyon, sa kausap mo, at kung gaano mo kagusto palalimin ang usapan. Magsimula tayo sa isang simple at pangkalahatang opsyon. Kapag talagang mahirap ang sitwasyon at ayaw mong magsinungaling na okay lang ang lahat, pero ayaw mo rin namang magreklamo o magsumbong, pwede kang sumagot ng nakapokus ako sa kung ano ang nasa ilalim ng aking kontrol. Ang linyang ito ay elegante at may iba't ibang aspeto. Una, ito ay tapat. Hindi mo sinasabing perpekto ang lahat. Sa halip, ipinapahiwatig mo na may mga hamon. Ikalawa, ipinapakita nito ang iyong pagiging proactive. Hindi ka isang pasibong biktima, kundi isang taong gumagawa ng aksyon. Ikatlo, naglalatag ito ng malinaw na hangganan. Hindi mo inaanyayahan ang kausap mo na makipag-usap ng matagal tungkol sa iyong mga problema. Ngunit hindi mo rin sila tinataboy ng bastos. Ang pariralang ito ay isang magalang na paraan para sabihin, may mga bagay na hindi nangyayari ayon sa plano, pero inaayos ko ito at ang aking panloob na kapanatagan ay hindi nakasalalay dito. Ito ay sagot ng isang matanda at responsableng tao na nagdadala ng pananagutan para sa kanyang sariling kalagayan. Ito ang pangalawang praktikal na pahayag na medyo mas malalim at mas pilosopikal. Sinasanay ko ang aking birtud sa harap ng mga kaganapan ngayon. Maaaring medyo matalinghaga ito para sa karaniwang usapan sa opisina, pero napakalakas nitong panloob na instrumento para sa sarili. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang lahat ng nangyayari, maging ito ay maganda o masama, ay tinitingnan mo bilang pagkakataon para sanayin ang iyong karakter. Kung pinupuri ka, sinasanay mo ang pagpapakumbaba. Kung binabatikos ka, sinasanay mo ang pagtitiis. Kung nakaranas ka ng kawalang katarungan, sinasanay mo naman ang tapang. Ang buhay ay nagiging hindi na isang magulong serye ng pangyayari, kundi ang iyong personal na gym para sa kaluluwa. Inililipat ng sagot na ito ang focus mula sa resulta papunta sa proseso. Hindi mahalaga kung nanalo ka o natalo sa labas na laro. Ang mahalaga lang ay kung paano ka naglaro at anong mga katangian ang ipinakita mo. Para sa ilan, ang sagot na ito ay maaaring maging simula ng isang kawili-wiling usapan tungkol sa iyong mga prinsipyo. Ngunit, para sa karamihan, ito ay maririnig lang bilang ayos lang ako o kinakaya ko. Pero para sa sarili mo, ito ay isang matinding paalala ng iyong pangunahing layunin sa buhay, ang maging mas mabuti araw-araw gamit ang anumang pagkakataon na dumating. Paano kung wala ka talagang oras o gana para sa detalyadong sagot? Halimbawa, nagkita lang kayo sandali sa hallway at ang kailangan mo ay isang napakaikli ngunit matatag na sagot, isang stoic na tugon. Dito, papasok ang konsepto ng amor fati. Ang sagot na binabalutan ng ideyang ito ay maaaring napakasimple. Nangyayari ang lahat ayon sa dapat mangyari. O mas maikli pa, may tamang panahon para sa lahat. May malalim na kahulugan ang mga linyang ito. Hindi ito nangangahulugang ayos lang ang lahat
o masama ang lahat. Sa halip, ito ay tumutukoy sa lubusang pagtanggap sa realidad ng buhay. Hindi ka lumalaban sa sitwasyon. Sumasabay ka rito. Ito ang uri ng sagot na agad nakakabawas sa tensyon. Hindi na ito nagbibigay ng puwang para sa mga karagdagang tanong o awa. Nagpapakita ito ng mahinahong kumpiyansa at lubos na pagtanggap. Siyempre, mahalagang sabihin ito, hindi nang may malalim na buntong hininga, kundi nang may bahagyang ngiti. Isang ngiti na halos hindi napapansin. Ngiti ng taong alam na kahit sa gitna ng kaguluhan, may kaayusan at nagtitiwala siya sa kaayusang iyon. Ito ang pinakamataas na antas ng stoicismo sa pang-araw-araw na usapan, ang maipahayag ang isang buong pilosopiya sa ilang simpleng salita. Sabay nitong tinatapos ang isang walang kabuluhang pag-uusap at pinapalakas ang sarili mong loob. Ito ang perpektong sagot sa mga sandaling hindi na kailangan ng maraming salita. Mahalaga rito na huwag tayong mahulog sa isa pang matinding sukdulan. Ang stoicismo ay hindi pag-uutos na ilabas mo ang lahat ng damdamin mo sa bawat taong makakasalubong. Minsan, ang mga taong sawa na sa sapilitang okay lang ako ay ibinubuhos naman ang lahat ng kanilang problema sa mga taong di naman nila kakilala. Hindi rin ito ang stoic na pamamaraan. Binanggit ni Seneca ang kahalagahan ng pagpili ng mga kaibigan at na hindi dapat ibahagi sa lahat ang mga pinakatago mong bagay. Ang katapatan ng stoic ay pangunahin ng katapatan sa sarili. Ang iyong sagot ay dapat tapat, ngunit hindi naman kailangang napakadetalyado. Hindi mo obligasyon na ikuwento sa kasamahan mo sa trabaho ang inyong pag-aaway ng asawa o ang inyong problemang pinansyal. Iyan ay pribadong bagay. Ang layunin ng isang stoic na tugon ay hindi ang ipasa ang iyong problema sa ibang tao, kundi ang patunayan ang iyong kakayahang harapin ang mga ito ng mag-isa. Ito ay ang balanse sa pagitan ng kasinungalingan tulad ng ayos na ayos ako at ng hindi angkop na pagbubunyag ng saloobin tulad ng ang sama, pakinggan mo kung anong nangyari. Ang stoic ay nananatili sa gitna. Kinikilala niya ang presensya ng problema, ngunit hindi niya ito ipinagyayabang o inilalantad. Ibinabahagi niya ang kanyang panloob na paggawa at pagsisikap para masolusyonan ito. Ito ay pagpapakita hindi lamang ng lakas, kundi pati na rin ng respeto sa sarili at sa kausap. Hindi mo binibigyan ng pasanin ang kanilang oras at emosyonal na espasyo sa pamamagitan ng labis na detalye. At ito na ang mas exciting. Paano ba nakakaapekto sa ating pakikipag-usap ang mga ganitong hindi inaasahang sagot? Subukan mong isipin, sa karaniwang tanong na, "Kumusta ka?" Hindi ka sasagot ng "Okay lang" o "Eto, buhay pa." Kundi, halimbawa, "Nakafocus ako sa mga bagay na kaya kong kontrolin." Ano kaya ang tumatakbo sa isip ng kausap mo? Una, magkakaroon ng light system error sa utak nila. Nag-aabang sila ng password, gaya ng normal lang. Pero, ang nakuha nila ay isang makabuluhang pahayag. Kaya mapipilitan silang lumabas sa automatic mode at mag-isip sandali. Dito, dalawa ang posibleng mangyari. Ang una, at pinakamadalas, maiintindihan ng tao na hindi ka interesado sa walang kabuluhang pag-uusap. Tatango na lang sila at magpapatuloy sa lakad nila. At alam mo, ang ganda noon, nakatipid ka lang ng oras at enerhiya dahil nailagan mo ang isang walang kwentang usapan. Ang pangalawang opsyon, ang sagot mo ay makakatch ng atensyon nila. Maaari silang magtanong ng, "Interesting yan ah, anong ibig mong sabihin?" At dito na magkakaroon ng pagkakataon para sa isang tunay at malalim na koneksyon. Pwede kang bahagi ng iyong pilosopiya at ang dating walang lamang ritual ay magiging isang makabuluhang usapan.
Sa ganitong paraan, ang stoic na sagot ay gumagana bilang isang filter. Tinatanggal nito ang mga mababaw na pakikipag-ugnayan at nagbubukas ng pinto sa authentic na koneksyon kung handa ang magkabilang panig. Hindi ka na magiging passive na kalahok sa mga social games. Ikaw na ang magtatakda ng tono at lalim ng inyong komunikasyon. Tanggalin na natin ang isang sikat na maling akala or myth. Marami ang nag-iisip na ang pagiging stoic ay daan para maging malamig, malayo, at parang robot na walang pakialam. Na kapag ganoon ang sagot mo, na itataboy mo ang tao at nagmumukha kang walang puso. Pero ang totoo, baliktad yan. Ang tunay na stoicism ay nagdadala sa atin sa mas malalim na pakikiramay at pagmamahal sa kapwa. Bakit? Kasi kapag tumigil ka na sa pag-aksaya ng enerhiya sa pag-aalala tungkol sa mga bagay na wala ka namang kontrol, napakalaking mental resource ang malalaya. Hindi ka na maiinis sa maliliit na bagay, hindi ka na magdadabog sa kritisismo, at hindi ka na mawawalan ng pag-asa dahil sa pagkabigo. Nagiging kalmado at maliwanag ang isip mo, at mula sa tahimik na kalagayang iyon, mas nakikita at naririnig mo ang ibang tao ng totoo. Hindi mo na iniaalok sa kanila ang sarili mong mga neuroses at reklamo. Sa halip, ibinibigay mo ang suporta mo at ang iyong malinaw na pananaw. Ang isang stoic ay hindi nagsasabi ng, "Wala akong pakialam sa problema mo." Ang sinasabi niya ay, "Nakikita ko ang hirap mo at bagamat hindi ko iyan kayang lutasin para sa iyo, kaya kong manatili sa tabi mo, manatiling kalmado at tulungan kang mag-focus sa mga bagay na nasa kontrol mo." Hindi ito pagiging malamig. Ito ay tunay at epektibong empathy. Ibang-iba sa simpleng pagpapalitan lang ng emosyonal na drama o pagsabog. Ang pinakamahalaga at pangmatagalang benepisyo nitong praktikang ito ay ang pagbuo ng matibay na katatagan sa isip at damdamin o yung tinatawag nating resilience ngayon. Sa bawat pagkakataon na may magtanong sa iyo ng, "Kumusta ka?" Iyon na ang pagkakataon mo para sa isang mikro pagsasanay. Sa halip na basta ka na lang sumagot ng walang pag-iisip, huminto ka muna sandali. Tingnan mo kung ano ang pakiramdam mo sa loob. Gamitin ang prinsipyo ng stoicismo at saka ka magbigay ng masusing sagot. Sa simula, mangangailangan ito ng kaunting pagsisikap. Pero habang tumatagal at sa bawat pag-uulit, nagiging mas madali at mas mabilis na itong gawin. Parang nag-e-ehersisyo ka lang sa gym. Hindi mo makikita agad ang resulta pagkatapos ng isang eye training. Pero sa patuloy at regular na pagsasanay sa loob ng ilang buwan, tiyak na lalakas ka. Sa ganoon ding paraan, sa regular na paggamit ng stoic response, pinapalakas mo ang muscles ng iyong kamalayan, ng iyong self-control, at ng iyong kakayahang tumanggap. At kapag dumating na sa buhay mo ang isang matindi at malaking krisis, dahil tiyak na darating yan, mas magiging handa ka na. Magkakaroon ka na ng kasanayan na harapin ang mga pagsubok, ihiwalay ang katotohanan sa damdamin, at mag-focus sa kung ano ang kaya mong gawin. Ang simpleng tanong na, "Kumusta ka?" ang magiging araw-araw mong dojo, ang personal mong training ground para sa iyong espiritu. At sa wakas, nauunawaan natin na ang pinakamabisang tugon ng isang nagpapraktis ng stoicismo ay hindi na salita. Ang mga salita ay tanging pangsuporta lamang, lalo na sa simula. Ang sukdulang layunin ng isang stoic ay maabot ang antas ng panloob na kapanatagan at pagiging kalmado na mararamdaman na ng iba kahit walang binibitawang salita. Isipin mo ang isang taong papasok sa isang silid. Hindi siya nagmamadali, hindi nagrereklamo, at hindi nagmamalaki. Gumagalaw siya ng payapa at may kumpiyansa. Sa kanyang tingin, may kalinawan.
Sa kanyang tindig, may dignidad. Kapag tinanong siya ng, "Kumusta ka?" Maaari siyang ngumiti lang at tumango. At sa ngiti at tangong iyon, mas may bigat at katotohanan pa kaysa sa pinakamahabang talumpati. Ang kanyang estado ay nagsasalita para sa sarili niya. Siya mismo ang kanyang kasagutan. Ang mga nasa paligid niya ay mararamdaman sa paraang hindi maipaliwanag na sa harap nila ay isang taong payapa sa sarili at sa mundo. Isang taong maaasahan. Ito ang sukdulang bunga ng pagsasanay. Ang iyong sagot sa tanong na, "Kumusta ka?" ay hindi ang mga salitang binibitawan mo. Ito ay kung sino ka sa sandaling iyon. At ang pang-araw-araw na pagtatrabaho sa iyong mga kaisipan, paghuhusga at reaksyon ay ang daan upang maging ganoong tao. Isang daan na nagsisimula sa desisyong hindi na kailanman sasabihing, "Ayos lang." Kaya, magbuod na tayo. Natuklasan natin na ang nakasanayang sagot na normal lang ay hindi lang basta walang laman na salita, kundi isang uri ng panlilinlang sa sarili na naglalayo sa atin sa realidad. Naintindihan natin na nag-aalok ang stoicismo ng isang napakalakas na alternatibo. Ang pinakamagandang sagot sa tanong na, "Kumusta?" ay hindi isang dikahong formula, kundi isang buong proseso na binubuo ng tatlong hakbang. Una, tanggapin ang realidad kung ano man ito nang walang emosyonal na label. Pangalawa, ilipat ang atensyon mula sa panlabas na pangyayari patungo sa ating mga panloob na reaksyon sa kung ano ang kaya nating kontrolin. At ang pangatlo, ang pinakamataas na antas ay ang mahalin ang iyong kapalaran o amor fati. Tanggapin ang lahat ng nangyayari bilang isang biyaya. Ang tunay na stoic na sagot ay hindi binubuo ng mga salita, kundi isang estado o kalagayan. Isang kalagayan ng panloob na pagiging handa, kamalayan at katahimikan na ipinapahayag mo sa mundo. At sa tuwing tinatanong ka ng, "Kumusta ka?" nagkakaroon ka ng mahalagang pagkakataon na sanayin ang kalagayang ito. Ginagawa mong isang gawa ng pagpapaunlad ng sarili ang isang walang saysay na ritual panlipunan. Salamat sa pagtapos ninyo ng video na ito. Umaasa ako na ito ay hindi lang naging interesante para sa inyo, kundi talagang naging kapaki-pakinabang din. Kung nagustuhan ninyo, paki-like at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pang pagtalakay sa praktikal na pilosopiya. Ngayon, may tanong ako sa inyo at gusto kong makita ang inyong mga sagot sa comment section. Ano ang pinakamahirap na sitwasyon na kinailangan mong sagutin ang tanong na, "Kumusta ka?" At ano ang isasagot mo ngayon? Dala ang kaalaman mula sa mga Stoics. Pag-usapan natin ito. Hanggang sa muli!